Okay, good evening everyone. So siguro po harap lang muna tayo dito para yung liig ninyo ay hindi mahirapan. Okay, so I just want to make clarification ngayong gabing ito. Habang ang mundo po ay nagse-celebrate ng kanilang paganong okasyon sa kanilang pamamaraan bilang masasabi nating hindi po nakakabase sa salita ng Diyos. So, we want to take this opportunity to celebrate love. Ibig sabihin po, we want to use this opportunity to somehow talk about a very important thing sa usapan ng buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga, lalo na sa mga nakakapanood sa atin ngayon, so, yun po yung isang bagay. Kasi natutuwa po ako, yung bang meron pong mga masasabi nating maganda yung gusto nilang i-point out, pero nagiging judgmental ang dating. Dahil ang ginagawa po dapat ng mga Kristiyano, kung meron pong hindi tamang practices ang mundo, dapat nagbibigay tayo ng masasabi nating pagkakataon for them to realize and understand the right thing. So like for example, it is very true na ang pinaka-roots ng tinatawag natin, yung origin ng Valentine's Day, ay talagang pagan talaga siya. We believe that, mga kapatid. Pero yung pong mga churches na nagdaraos ng katulad na ganito, yung love fellowship, love banquet, okay? Or sabihin nating usapin tungkol sa pag-ibig, tungkol sa puso. So, yun po ay hindi nagpapapaging kaayon tayo ng sanglibutan. In fact, gusto nga nating lumutang yung maliwanag na mensahe. Gusto nating i-expose yung right message and clear message about love. Kaya po, yun po ang gusto nating linawin sa lahat. We are not celebrating the Valentine's Day ngayong sandaling ito. No. Ginagamit nating pagkakataon ito to somehow have this kind of gathering na ngayon nga, naging particular po tayo na binigyang pansin natin yung mga couples. And just for you to know, actually po, matagal na tayo nag-iisip, matagal na tayo nagpaplano, and then Wednesday, nagkaupuan kami nila Pastor Puwoy at yung ilan sa mga kasama natin doon sa office. And then, sabi ko, nung nag-uusap po kami, napipil ko na nandoon sa heart nila yung desire na makapag-fellowship man lang. And then, doon na po yon nagpasimula. Nasabi natin, sige, kahit sino lang, kahit ilan lang, magkaroon ng pagkakataon na habang ang mundo nagse-celebrate, tayo naman gamitin nating pagkakataon to strengthen the relationship of the couples here in our church. Okay, is that pagan? Diba? Is that pagan? Na gamitin ang pagkakataong ito to have this gathering, to gather all of the couples dito sa ating church and to encourage them to strengthen their relationship. I believe that's not pagan, that's Christian. Amen? Christianity po yan. So kaya, yun po ang gusto kong maging maliwanag sa lahat. Kaya po, walang batian ng Happy Valentine's, ha? Oo, walang ganong batian po. Hindi ho, yun ang ating ipinagdiriwang dito. Now, what is our theme para sa ating pong fellowship na ito? I love my partner. So ito po ay dapat maging applicable sa pareho. I mean, both the husbands and wives. Dapat yan po, parehong yun ang ating pong maging reminder sa lahat. To love our partner. But you know, dahil very short lang naman yung time natin because we want to enjoy yung time ng fellowship natin, merong ilang mga, alam nyo na, question and answer, and then magkakaroon din tayo ng mga pagkakataon para mag-fellowship, tapos sama-sama tayong kakain. So, kumbaga, kaysa makipagsiksikan kayo sa mall, mas magandang dito na lang tayo magsiksikan sa church. Di ba? At yung Kristiyanong pananaw at Kristiyanong paraan ang maging celebration natin. Alam nyo, sa ating tatalakayin ngayon, tinitiyak ko mapagpapala ang mga mag-aasawa. Okay? Pero magiging sobrang saya ng mga misis.
Kasi ang title ng message natin, Husbands, Love Your Wives. Opo, hindi ba one-sided yun? Na parang ang pag-uusapan lang natin? Yes, doon tayo sa sentro. Ang sa sentrohan natin, mga lalaki. At gusto kong sabihin sa inyo yun. Tiyak na tiyak ko yan. Kasama ko sa mga lalaki. Lalaki, di ba? Mga lalaki. Mga asawang lalaki. Ibigin nyo ang inyong asawang babae. Now, ito yung napili kong magiging topic. Ito yung napili kong mensahe. What I mean to say, in the leading of the Holy Spirit sa akin, sa message na i-share ko, considering na isang pagkakataon lang to, wala tayong mga sessions eh. Diba? Dahil nga, Wednesday lang nag-conceive yung idea, and then, heto na, naipustro natin, and I'm very happy to see na ang dami natin ngayon. Amen? Yes, thank you very much sa inyong cooperation and for your realization that this couples fellowship is very helpful, very beneficial. So it is good that you decided to be with us ngayon sa ating pagsasagawa nito. Well, gusto kong sabihin na ang message natin ay hindi one-sided message. Ang message na ito ay key para sa kabuuan. Kasi kung titingnan natin sa naging design of God, in the arrangement of God, makikita nyo po na sa usapang pamilya, ang inilagay niya sa pinaka-responsable ay ang asawang lalaki. Ibig sabihin, let us face the fact that in the design of God, sa kanyang maliwanag na pagtuturo sa kanyang salita, yung lalaki yung inilalagay niya sa katayuang mangunguna at magdadala. Di ba? Meron nga tayong sinasabi that everything rises and falls in leadership. So, ibig sabihin, if ang leadership sa family inilagay sa lalaki, so ang lalaki ang unang dapat maging partikular sa kanyang katayuan, sa kanyang pananagutan. Kaya minarapat ko na ngayon, ang magiging message natin, husbands, love your wives. Mister, mahalin mo si Mrs. Okay? So, buksan natin ating mga Bible sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, at ito ang patunay na hindi pagano ang ating pagsasama-sama ngayon. Amen? Sapagkat nakasentro tayo sa Bible. Nandyan ba kayo? Ephesians chapter 5, verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this couples fellowship. Thank you for making this fellowship possible. Salamat din po sa lahat ng mga nag-abala, nag-asikaso, dakilang Diyos, especially sa mga kabataan po namin na talagang nag-effort, Panginoon, para po mapaayos po ang aming gathering place at magkaroon ng setup para po sa magandang couples fellowship na ito. I pray, O Father, that you will guide us tonight, lalo na po sa aming pong tatalakayin, nawa ito po ang maging pinaka-importante sa amin po ngayong gabing ito. Thank you so much na ang bawat isa po ay talagang nagbigay ng panahon, ang bawat mag-asawa ay nandirito upang gawin po namin at ganapin po namin ang iyo pong kalooban sa aming mga buhay. Lord, may you guide me, may you empower me, may you give me wisdom, and please, Lord, fill me with your Holy Spirit and bless your people, O Lord, especially all the couples na nandito po ngayon at maging ang mga kasama po namin through online. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so actually po, makikita natin dito sa Ephesians chapter 5, kasi si Apostol Pablo sa church na ito, nagbigay din ng panahon para magturo sa usaping pangbuong pamilya. Mapapansin niyo po yan. Kung paano dapat ang babae sa kanyang asawang lalaki, ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae, ang magulang sa kanilang anak, ang anak sa kanilang magulang. So makikita niyo po na dito po sa church epistle na ito ni Apostle Paul, ito yung isa sa church epistle niya na nagbigay pansin po siya sa usapang pangpamilya. Na ang mga anak dapat magsitalima sa kanilang mga magulang. Okay? And it is but right for the children, for every child, na i-honor nila ang kanilang nanay at ang kanilang tatay. At dito po sa chapter 5, in fact, sa mga kasalan, nagagamit po ito.
At particular, pagka magbibigay po ng charts para sa couple, ang Ephesians chapter 5 ang nagiging passage po, mga kapatid. And I believe, napakatamang passage para po sa tagubilin, para sa mag-asawa. Now, ang magiging focus natin, yung bang idea na bilang lalaki sa atin dapat magsimula. Sa tema nating, I love my partner. Bagamat sabi ko, applicable po yan na dapat both side. Dapat yung asawang babae, asawang lalaki, dapat ito maging puso natin to love our partner. Okay? Mahalin natin ang partner natin. But again, let me emphasize to you because I believe susi po ito, mga kapatid. Na kapag sa akin, sa iyo, bilang asawang lalaki, nagpasimula na yung bang idea na I love my partner, doon sa tamang konsepto ng pagmamahal, mga kapatid, naniniwala po ako na ang lalabas sa message natin, hindi po isang bahagi lang, kundi sa pangkabuuan. Tatalakayin po natin ang usapin ng tinatawag na pag-ibig ng asawang lalaki according to the design of God. Pansinin niyo po yung ginamit ni Apostol Pablong pahayag. Husbands, love your wives even as Christ loved the church. So dito, ang unang makikita natin is the pattern, diba? The pattern of the husband's love. Ibig sabihin po, yung pong parisan, yung padron ng dapat maging pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawa. Napakaliwanag po, husbands, love your wives even as Christ loved the church. So hindi ka na mahihirapan. Pinakita na po yung pattern. And you know what? If you will study how the Lord Jesus Christ loved His church, ay grabe po. Enough para talaga ang mga asawang lalaki matuto sa padron, sa parisan, sa example na ipinakita ng ating Panginoon. Paano raw natin dapat mahalin ang asawa nating babae? Kung paano raw inibig ni Jesus Christ ang church at kung paanong ibinigay niya ang kanyang sarili dahil dito. Mga minamahal, ang ibig sabihin, ang pattern ng husband's love is sacrificial. Diba? Sacrificial love. Ibinigay ang kanyang sarili. So doon dapat magsimula ang usapan ng pagmamahalan. Kami ni Ma'am Maris nyo, talagang ang aming naging setup, yung pong expression dapat mas mangibabaw than expectation. Kasi ang reason po kung bakit may mga frustrations po tayo, it is because of too much expectation. Alam nyo, ang usapang pagmamahal, hindi hinahanap ang sarili. That is very clear in 1 Corinthians chapter 13. Seeketh not her own. Ang ibig sabihin, kung tinuruan ng Diyos at ang Diyos, partikular sa sulat ni Pablo, na ang mga asawang lalaki ang sinabihan. Diba? Kasi nabasa natin na sa mga babae, ang sabi magpasakop. Pero sa lalaki, ang sabi po, husbands, love your wives. At ipinakita po yung parisan, even as Christ loved the church. Paano po ba pinakita ni Jesus Christ ang pag-ibig niya sa church? He gave Himself for it. Ibig sabihin, yun po ang isang napakagandang parisan na dapat kong tularan, na dapat tularan ng mga lalaki, at sino pong babae ang hindi makaka-appreciate ng ganong klaseng pagmamahal. Hindi ba? Mga kapatid, masagwa po na ikaw ang lalaki, ikaw ang mapaghanap. Ikaw ang talagang masasabi nating nasa katayuan na sobra sa expectation. Dapat sa atin magsimula yung usapan ng pagpapahayag, yung pag-e-express ng tinatawag nating pag-ibig. And I can confidently say that your Ma'am Maris can attest to you na sa buhay namin, mas importante siya sa akin kaysa sarili ko. Okay? Ang ibig ko pong sabihin, she is more important to me kaysa sa sarili ko po. Kung ang idea po, mga kapatid, sa usapang mga mag-asawa, pag-aralan nyo po mga pinag-aawayan ng mag-asawa. At lalaki, tuwing mag-aaway kayo, titiyakin ko malaki kinalaman mo.
Malaki ang kinalaman ng lalaki, mga kapatid. Mamaya marirealize nyo po kung bakit ang pinaka-weight nasa sa atin. Yung pinakamabigat na load nasa sa atin. Why? Because in the design of God, it should be us. Tayong mga lalaki ang nandoon sa katayuan. Kumbaga, yung babae po nasa response side. Tutugon lang po yan. Pero ang panimula ng lahat, ikaw na lalaki, dapat matuto kang mahalin ang asawa mo at yung pattern kung paano mamamahalin ang asawa mo, napakaliwanag kung paano minahal ng ating Panginoon ng church at ang pattern na yon ipinakita na ibinigay niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, hindi lamang po ito sacrificial love. Diba? Sincere love. Ibig sabihin, walang lokohan. Pag-ibig na walang dayaan. Pag-ibig na totoo. Well, I can say that what Preacher Roy mentioned a while ago about doon sa family na dapat merong iisang password lang, of course, kanya-kanyang pananaw po ang tao dyan. Inamin lang po niya na sa kanila, ganun yung kanilang setup. Pero kadalasan po, ang nagiging problema, di ba? Kapag ka ang tao ay gustong gumawa ng kalokohan, hindi po yun ang solusyon. That is not a guarantee. Dahil ang taong gustong gumawa ng kalokohan, madali at marami ang pwedeng maisip na paraan. Pero sa kanilang setup, yun ay nakakatulong na kung saan para maging kampante ang isa't isa. Pero sa usapan ng trust, mga kapatid, pag yun ang nai-build ng lalaki, hindi magiging problema si Mrs. Diba? Kasi nagiging problema lang kung hindi po nararamdaman yung sincerity. And I would like to tell you this, mga lalaki. Diba? Na meron kayong dapat maintindihan, meron tayong dapat maintindihan sa mga babae. Okay? Siguro po, nung mga early years ng pagsasama, kanina pinakikinggan ko si Preacher Jonel, ganun din si Sister Darla. Very ideal ang dating di po ba? Nasa early years, pero alam niyo po, sa paglipas ng panahon, marami pong mga mas matitinding challenges na darating. Kumbaga, dumaan tayo sa ganun. Kumbaga po, sa idea, nung mga bata-bata pa po tayo, ang dami natin ng mga idealistic na punto de vista, na ganito dapat, but as you continue on, darating ka doon sa panahon na hindi mo madaling magagawa ang lahat ng yon, and that is the reason why kailangang ma-maintain po yan. Okay? Now, ito po yung punto natin. Ang gusto ko pong i-point out sa bawat isa sa atin, meron pong malaking bahagi kung papaano natin ipinadadama sa asawa natin yung sinasabi nating pagmamahal, dahil kapag ka ang asawa mo o ang asawa ko ay medyo suspicious ang dating sa akin, yun ay dapat magdala sa akin doon sa paalala that maybe there is something in my handling ng aming relationship na dapat aralin ko at i-improve ko. Kasi ang dapat maging goal natin, hindi makapagsagutan sa kanya. Because if our wife, kung ang asawa po natin ay nagiging honest, dapat nga ma-appreciate natin yan sapagkat yung honesty niya makatutulong para mag-evaluate tayo. Teka. Kasi baka mamaya dati panay I love you ka. Ngayon hindi na niya naririnig yung I love you. Diba? O kaya, hindi naman nawala yung pag-I love you mo, baka mamaya iba yung pakiramdam niya sa I love you mo nung una, baka nung mga unang I love you mo, damang-daman niya, pero yung mga I love you mo ngayon, parang sa kanya, parang ordinary. Diba? So, mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong ipunto ngayong sandaling ito, sa usapan ng pagmamahal, ang magandang ma-feel ng asawa natin, yung sincerity. Alam naman ng mga asawa natin, mga hindi tayo perpekto. Alam din naman natin, ang asawa natin, hindi rin naman sila perpekto. Yun yung sinabi kanina sa binasa yung message, di ba? Na ang nagsama, parehong imperfect. Ang tanging perfect, ang Diyos.
na makatutulong sa atin. Pero ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, sometimes ayaw nating pinagdududahan tayo, ayaw nating pinag-iisipan tayo, pero may mga akto po tayo na nagiging dahilan para pag-isipan tayo, para pagdudahan tayo. Paano ba naman hindi magdududa kung halimbawa, cellphone, pag darating siya, itatago mo? Di ba? O kaya, halimbawa, sabihin natin na kapag ka tinatanong ka lang, kung ano-ano na yung bakit, pinag-iisipan mo ba ako? Or, di ba? Sometimes, yung reaction natin po pwedeng nagiging dahilan kung bakit, tinanong lang naman kita eh. Di ba? Wala naman akong masamang ibig sabihin, tinanong lang naman kita. So mga kapatid, mga minamahal, dito po ipinakikita ng banal na kasulatan na ang usapang pagmamahal na nakapattern sa pagmamahal ng Panginoon at yun yung dapat pagmamahal na ini-express natin. Sacrificial love, sincere love, serving love, and steadfast love. Amen? Yung idea po nung serving, yung bang dapat may understanding tayo. Alam niyo po ba, na kapag ka ang babae, nararamdaman nila na ang turing mo sa kanila, babae, that is something. Diba? That is actually very, yung feel na feel nila, na tinuturing mo talaga na babae sila. Yung pagiging gentleman, diba? Hindi yung kalalaki mong tao siya, pinagbubuhat mo ng, di ba, ng mabibigat na bagay. Di ba? Hindi po pwedeng siya yung ilalagay mo sa mga delikadong kalagayan. So, ang ibig ko pong sabihin, ewan ko mga babae, I do not know, kasi hindi naman ako babae. Di ba? Pero, iba yung feelings kapag ka ang tingin nyo sa lalaki, hindi lang sacrificing, willing to serve. Yung bang sa pamilya nyo, yung pagdating ng 3:00, mapalakpak si Mr. Sasvia. Happy to serve. Di ba? Yung mga gaganon sa, yung gaganon sa bahay. Di ba? Happy to serve. Di ba? Yung bang, kasi ako kumbaga kayo naman to, magiging honest ako sa inyo, walang mag-asawa na hindi darating sa punto na mag-a-adjust ka talaga. Kasi iba yung binata ka doon sa may asawa ka na Di ba? Kasi nung binata ka, laya mo Lahat, pwede mo maging kilos. Nung may asawa ka, hindi po pwedeng ganun. Di ba? So, tapos, yun nga, may mga pagkakataon, dati hindi naman, nung naliligaw pa lang tayo, hindi naman niya pinagagawa sa'yo. Lahat, willing kang gawin Nung mag-asawa na kayo, nakisuyo na nga, galit na galit ka pa Di ba? Alam mo, para kang may utusan, gaganyanin mo pa yung asawa mo Ako ikaw, para wag ka na masaktan. Magkusa ka na lang. Diba? Dapat yung love, dapat serving yan. Amen? And then, dapat steadfast. Huwag tayong susuko. Alam niyo mga lalaki, kahit na sabihin nating alam ng asawa natin na imperfect tayo, sumasablay tayo, pero pag ang nararamdaman niya, ipaglalaban natin yung pag-ibig natin. Hindi ba yung, di ba? Kasi natural lang po yan. May mga maganda kasi may session din yung mga babae para may bawi ng konti no? Pero ang gusto ko lang i-point out dito, di ba? Yung mga babae, isa pa sa gustong-gusto nila, yung ang feeling nila, ipaglalaban mo sila. Hindi lalabanan mo sila, ipaglalaban mo sila. Oo, kasi mahirap ang laban pagka si Mrs. ang lalabanan mo, hindi ka mananalo dyan. Kaya nga ang naging kalakaran, sabi nila walang perfect. No, meron. Yung Mrs. natin, laging tama sila Diba? Lagi silang tama. Yung kahit mali na sila, tama pa sila Tama? Yung bang idea na nasa ruro kayo ng pagtatalo? Nasa ruro kayo ng pagtatalo. Ikaw na may hinagpi sa kalunduan ng lahat, ikaw pa rin hihingi ng tawad. Sige na. Pasensya mo na ako. Ang tingin ko, mali ako doon. Sige. Mali ako doon. Kaya nga, kami nung una sa adjustment namin, pagka meron kaming mga conflict, paligsahan kami, katwiranan kaming ganyan. Pero sa dulo ng lahat, iba na ang sitwasyon. Kami naman paligsahan. Nung una, hindi, ang tama ako. Hindi, mas tama ako. Nung huli, alam mo ako nagkamali. Hindi pa, ako rin ang nagkamali.
Ha? Magtatalo naman kayo dahil lumalabas, inaamin mo nang ikaw ang mali, hindi siya raw ang mali, magtatalo uli kayo. Talagang hindi matatapos yan. Kailangan lumutang na at lumabas na talaga kung sino ang mali. Mga kapatid, mga minamahal, mga kalalakihan, marami kayong pagdadaanan. Di ba? Preacher Jonel, Darla, yung mga sitwasyon nyo ngayon, kung sakali man sa early years na ito, may mga dinadaanan na kayo, mild pa yan. Yes. Si Kuya Bay, damandama ko siya kanina. At blessed na blessed ako doon sa kanyang appreciation. Tuwan-tuwa ako. Pero actually, hinangaan ko si Ate Lita. Grabe yung, di ba? And I also admire Kuya Bay. Kasi nagkamali siya, pero talagang handa niyang ipaglaban eh. Handa niyang ipaglaban. Nandun siya na talagang tanggap niya na nagkamali siya, pero ayokong masira ang pamilya namin. Ayokong mawala si Lita sa buhay ko. Diba? Actually, doon ako medyo natigatig eh. At pagkakaalam ko, parang pandemic pa yata nung panahon na yon. Pandemic, bawal bumiyahe noon mga kapatid. And you know what? Bumiyahe kami, hindi naman kami nakarating eh. Kasi nga, marami pong mga harang-harang, di po ba? Pero, alam nyo, usap namin nila Ate Lita noon, di ba? Ilang oras ba yon? Magkano ba ang charge ko sa inyo per hour nung... Kaya hinahabaan ko eh, para malaki-laki yung charge. Susubukin ang bawat relasyon. Tatandaan nyo yan. At mga lalaki, makinig kayo. Sa usapang pagmamahal, kayo ang unang dapat handang ipakipaglaban sa dyablo. Ang pagmamahal na yan. Pagka ang naramdaman ng babae, ang dali mong i-give up, bigo ka. Hindi mo napatunayan na ang pagmamahal mo ay pagmamahal na ipaglalaban mo hanggang dulo. Diba? Yun yung dapat eh. Ito'y steadfast love. Marami kayong mararanasan. Marami kayong dadaanan. Harvey, attorney, marahil maraming kaso na po pwedeng mahawakan ka sa mga kliyente mo. Marami kang po pwedeng kasong mahawakan ka sa kliyente mo. Pero mararamdaman mo, ibang-iba ang kaso pag kayong mag-asawa ang merong diferensya. Affected. And I really like what Ate Lita said, na talagang ang iningatan niya, yung mga anak, na makita kung papaano sila magpakitunghan. So, ang usapan ng pagmamahal ay dapat atin pong mabigyan ng pagpapahalaga sa usapan ng relasyon. Okay, husbands, love your wives. Pag sinabi nating mahalin ang asawa, ang pagmamahal na pinag-uusapan natin, sacrificial, sincere, serving, and steadfast. Isa pang magandang bigyang pansin natin, yung proofs. Yung patunay. The proofs of the husband's love. Okay. Alam nyo, yung ilang mga bagay na nakita ko, unang-unang pruweba dyan, action. Oo, kahit na 7 beses kang mag-I love you, pagising mo sa umaga, kung hindi naman nakikita sa akto mo, mahina ang dating nun. Diyan pumapasok yung action speaks louder than words, hindi ba? So, hindi enough yung salitang I love you. So, kailangan nakikita sa akto natin. Hindi ba? At isa na nga yun, yung pakikipag-usap na may grace. Ako, mahal ko ang asawa ko, pero dahil sa upbringing ko, kami yung simpleng bagay na pag-uusapan. Gusto namin para bang, alam mo yun, para bang galit ka lagi. Yung ang tono, minsan nga nakuha na yata niya yung tono ko ano? Oo, minsan parang galit na rin siya lagi. So, kaya sabi ko, kailangan mag-adjust ako para hindi yun yung maging setup namin o sitwasyon namin. So, ang usapan ng pagmamahal, dapat ito ay pinatutunayan sa action. Ang usapan ng pagmamahal, pinatutunayan sa attention. Di ba? Hindi po pwede na sasabihin mong mahal mo, wala kang panahon. Mga kapatid, alam nyo kung gaano ka-demanding ang trabaho ko bilang pastor. Hindi ko po pwedeng gamiting dahilan yan. Sabi ko nga, praise God, na yung asawang ibinigay sa akin, ito, pampogi points ito, napaka-understanding niya. Mga kapatid, I believe, isa yun sa dahilan kung bakit talaga effectively nagagamit po ang inyong pastor.
It is because of my very understanding wife. Mahirap po ang sakripisyo niya. Pero ayokong gamiting dahilan po yun. Tandaan nyo po, sa pagpapatuloy natin, doon tayo natututo. Walang kwentang busy ka sa napakaraming bagay at wala kang panahon sa asawa mo, wala kang panahon sa pamilya mo. Kaya kahit nasa setup po namin ngayon, hindi ba kay Sophia, sinisikap namin na kahit na sa tawagan, wag man lang pumalya, magkaroon kami ng panahon sa isa't isa, once in a while, lalabas po kami as family. Kumbaga, kahit gaano tayo ka-busy at kahit gaano ka ka-provider sa usapan ng pangangailangan nyo sa pamilya, one thing na hindi matatawaran, yung attention kung gaano kalakas ang impact nito. Napakalaking bagay. Yung nagsasalita siya, minsan hindi mo napansin. Nakaranas na ba kayo nun? Yung bang ang bigat-bigat sa loob mo na may sinasabi ka, ang pakiramdam mo, hindi ka inintindi doon sa sinabi mo? So mabigat para sa asawa natin yon. Kaya ang isang bagay na wag nating pababayaan, yung kailangang atensyon na ibinibigay natin sa ating asawa. And then appreciation. Patunayan natin yung pagmamahal natin through action, through attention, by giving attention and appreciation. Diba? Minsan po, ang pakiramdam kasi ng lalaki, ang galing-galing niya, na para bang dahil siya ang provider, mga kapatid, ano po ang unang motivator dapat sa bahay, tatay. Yes. Malaking bagay na ma-appreciate. Like for example, yung sinabi ko ngayon publicly, that I am very blessed. I am so much blessed to have a wife na talagang very understanding. That is appreciation. At hindi ko sinabi yun dahil lang dito lang ako. Di ba? Yung iba kasi, kaya lang nasasabi yun pagka nakaharap. Okay. I am very blessed because my wife is very understanding. Naintindihan niyo po? Harapan, talikuran, kaya ko pong sabihin yan. Kidding aside, sa mga nakakausap ko, ano pong mapapatunayan nyo sa akin? My appreciation sa ibinigay ng Panginoon na asawa. Hindi nagkamali ang Panginoon na siya talaga ang asawa na para sa akin. Bakit? Kasi siya yung magkakaroon ng ganong klase ng puso na handa niya po akong samahan sa usapan ng tawag ng Diyos sa aking buhay. And then the purpose of the husband's love. Di ba? Ano yung purpose? Mga kapatid, for security. Alam niyo po, nasi-secure ang mga asawa natin pagka ang pakiramdam nila, love na love natin sila. Amen? Mga lalaki, naririnig niyo po ako? Mahal po ba natin talaga yung asawa natin? Tanong, believe ba sila? Kasi kapag believe sila mga kapatid, yun yung magbibigay ng security sa kanila. Yung kahit hindi mo malaman ng password, secure sila. Bakit? Kasi nandoon believe sila naniniwala sila Don't get me wrong, para sa akin, okay po yun. Na alam niyo yung password, lahat kayo. Lalo na, tama kung wala namang itinatago di ba? So, pero ang point dito, kailangang ma-reach yung level na sa pagmamahal mo sa kanya, ang purpose mo to secure your wife. Diba? For security. And at the same time, for stability. Para maging stable po, mga kapatid, yung ating pong asawa. Yung idea ba ng consistency, okay, ito po ay nagbibuild ng tinatawag na confidence. Okay? At kapag nandoon po yun, mga kapatid, ito po ay nagiging matibay na saligan ng inyong pagsasama. Kaya stable, mga kapatid. And then, yung spiritual growth. Diba? Kasi kanina, yun ang ideal yun ang tama na dapat sa pamilya mo, ikaw yung unang, diba? Naglilid sa mga spiritual na bagay, sa pag-attend sa church. Hindi yung maganda
na hinahayaan nyo po na si Mrs. pa ang magpapaalala sa atin para sa pag-attend ng church, para sa pagbabasa ng Bible, para sa prayer. Dapat tayong mga lalaki ang nangunguna dyan. Mga kapatid, ang ultimate goal is holiness, mga kapatid. Na kung saan yung husband dapat nililid niya ang kanyang family para sa closer, yung intimate relationship sa ating Panginoon Diyos. So napakahalaga niyan. So, dito sa ating pagtalakay, kasi may lang talaga yung time natin, pero maganda magkaroon ng part 2 to. Amen? At ang gagawin natin, sinabi ko na to kay Pastor Poy, maayos lang po yung lugar natin doon po sa Amadeo. So po pwede tayong mag-set up po doon. Yung bang kahit na isang one whole day or overnight, yung iba po mag-tent, palagay ko po malaking bagay yon. Yung parang pinaka-break ng couple at kung kailangan po, halimbawa hindi nyo may iwan yung anak nyo, magsasama tayo ng magiging yaya at saka yayo ng mga anak ninyo. Ha? Babayaran nyo na lang po mga kapatid. At willing po ako mag-fellowship kayo doon. Ako po yung mag-aalaga sa mga anak ninyo. Kasi babayaran eh. Okay, so ang gusto kong i-point out, kaya ko sinasabing hindi one-sided ito, na ito yung nilagay ng Panginoon. You know, pag itong sinabi ng Panginoon through Apostle Paul na husbands, love your wives, na-accomplish natin. Tingnan nyo po. Wisdom ito eh. Gusto natin ng supportive wife. Tama? Mga kapatid, yung supportive wife, magiging resulta yan ng asawa na talagang naramdaman niya at napatunayan niya ang pagmamahal ng kanyang mister. Di ba? To love our wives will produce and will result sa pagkakaroon ng supportive wife. Opo, mga kapatid. I can attest to that. Mahalin mo. Hindi ka perpekto, may pagkukulang ka, pero kapag ka ang asawa mo, dama niya na mahal mo talaga siya, hindi ka mahihirapan na para sa support ng asawa mo. So, ang ibig sabihin po, pagka minahal natin, loving our wives, ito po ay magre-resulta ng pagkakaroon ng supportive wife. Pagka ang lalaki, minahal ang kanyang asawa, mga kapatid, hindi lang po ito magdadala sa support, sa pagiging supportive ng wife, ito po'y magdadala rin sa sweet. Diba? Sweetness. Sweet relationship. Ang asawa mo, pagka minahal mo, diba? Magiging sweet sa iyo yan. Magiging supportive sa iyo yan. At heto na, ang pinakamatindi. Ang pagnanais ng mga mister na magkaroon ng submissive wife, hindi mahirap mangyari yan sa asawa na talagang sobrang na-appreciate niya kung gaano siya kamahal ng mister niya. Talagang matibay na lang po ang babae kapag ka sobrang mahal na mahal siya ni mister, pero hindi siya supportive, hindi siya sweet, at hindi submissive. Ang kailangan nun, ma-born again. Ang kailangan nun, witnessing. Mga kapatid, I do not know if you will agree with me. Nasasabihin ko po sa inyo, na ang pagmamahal sa asawa natin, yan ang susi para maging supportive ang asawa natin. Yan ang susi para maging sweet ang asawa natin. Yan ang susi para maging submissive ang asawa natin. Amen? Kung gusto mo ng supportive wife, love your wife. Kung gusto mo ng sweet wife, yung sweetness ng asawa mo, love your wife. Kung gusto natin ng submissive na asawa, love your wife. Naniniwala ako na ito ang key. Sundin lang natin to love our partner. I am very confident and I'm very sure na ang magiging resulta nito, a supportive wife, a sweet wife, and submissive wife. Opo, yan yung kapag ka sinabihan mo yan, kunin mo yung pera doon sa pantalong ko, sa'yo na yon. Susunod yan, maniwala ka sa akin. Sigurado yan. Susunod yan. Okay? So, pagka inisip natin, minsan talagang gusto natin yung resulta na kung saan
hindi natin ginawa yung susi para sa ganong resulta. Kung gusto natin ng resulta ay ang pagkakaroon ng supportive, sweet, and submissive wife, I believe ang key is to love our wife. Mga kapatid, yun po yung magandang sesentrohan natin sa buhay natin. Kaya ang team natin, I love my partner. Do you really love your partner? Okay, anong klaseng pagmamahal? Sacrificial? Tama po? Sincere? Serving? And steadfast. Yung idea ng sacrificial, handang ibigay maging ang kanyang sarili. Siyempre po, hindi gagawin niya ng isang taong hindi sincere. At madali na po para sa atin na pagsilbihan ang asawa natin. Tama po? So, at handa mong ipaglaban. Kasi minsan pagka dumarating kayo doon sa rough roads ng inyong biyahe bilang mag-asawa, doon sa journey po ninyo, minsan ang talagang takbo ng isip natin ay ang, 'di ba? Sirain na lang. 'Di ba? To the point na maghiwalay na lang. Pero tandaan niyo po, kung Diyos ang pag-uusapan, ang kalooban ng Diyos, pagka ang isang bagay ay sira, ang gusto ng Diyos, buuin. Pero if you will ask the devil, and if you will, 'di ba? Consider the goal and the desire of the devil. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ang gugustuhin ng diablo talaga, masira ang relasyon. Kaya mga kapatid, I hope and I pray na kahit ito lang yung session natin, sana maging beneficial to. Kasi sabi ko, isang talakayin lang ang tatalakayin namin ngayon. Ano kaya ang pinakamagandang talakayin na kung saan po pwede nang masakop ang lahat? At ito yung inilagay ng Banal na Espiritu sa aking puso. Yung idea na mahalin lang ang asawa. Kasi yung po ang nagpadali para sa akin eh. Mahirap talaga yan eh. Pero yun ang nagpadali sa akin. Yung bang hindi ako perfecto, in fact malayo sa pagiging perfecto, and I'm very sure in the nature of the ministry that I'm doing, I mean in the kind of ministry na ginagawa ko po, it is very hard on the part of Ma'am Maris ninyo na talagang maintindihan ito. Mahirap para sa kanya na talagang uunawain niya to. Mahirap yon. Pero hindi naging mahirap para sa kanya na unawain po, suportahan ako, at nandyan po yung kanyang yakap po sa akin sa kabila po ng lahat, at yung tinatawag nating pagpapasakop. Siya po yung isa sa klase ng asawa ng pastor na hindi nyo makikitang parang assistant pastor. At lalong hindi nyo po siya makikitang parang senior pastor. Diba? Yun po yung para sa akin po, I can say, na sobrang pinagpala ako. Na ang asawa ko po, na ibinigay ng Panginoon, asawa talaga siya ng pastor. Hindi po siya assistant pastor. Hindi po siya senior pastor. Asawa siya ng pastor. Na alam niya na ang trabaho po niya, suportahan ako, okay? Mahalin po ako at magpasakop po sa akin. And I can say na napakalaking tulong yan sa buhay, ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. But on my part, sa bahagi ko po, hindi ko po pwedeng gamiting dahilan po yon. I need to prove to her na talagang mahal ko po siya. At ang pagmamahal na ito ay hindi po pwedeng salita lang. Dapat may aksyon, dapat may atensyon, at dapat may appreciation. Yun po ang ilang simpleng bagay na pagka ito po ay ating pong ini-apply, I believe, maganda ang magiging kalalabasan. So bago ako tuloy ang magtapos, dadako po tayo sa ating Q&A. Kung meron po kayong mga ilang katanungan, ito na yung pagkakataon. May mga nagsulat ba kanina? Nung tanong? Sige po, kung meron. At pwede rin naman, nandyan naman po si Pastor Poy. Siya na rin po pasagutin natin para hindi naman ako mahirapan ngayon. Dahil, okay. So, Pastor Poy, pakibasa yung tanong. Ito po ho, hindi ispadahan ang gagawin natin dito ho. Hindi natin to gagamiting pagkakataon para po, nakita mo? Check. Walang ganon ha. So, sa bahay na lang. Unang tanong tayo, paano po ba i-handle ang LQ, lovers quarrel, o tampuhan blues? Yan lang po yung tanong tayo. Okay, so ang LQ po, hindi ba nung kinasal tayo, naaalala natin? Okay, yung magkapatid, isa na ang sinapupunan na pinanggalingan yan.
parehong magulang ang nag-alaga at nagpalaki dyan. Nagkakaroon sila ng conflict, misunderstanding, at quarrel. So para sa akin, kung ang mag-asawa magkakaroon ng mga quarrel, conflict, okay? So yun po ay realidad. Kasi kung yung nasa iisang bubong na, iisang magulang na, ang nagpalaki sa kanila, nagkaka-conflict pa, kaya hindi nakapagtataka na yung totally different individual na pinagsama, magkakaroon ng conflict. Okay? Ngayon, ano po ang sabi ng Bible? Ang key, love. Dahil ang sabi, suffereth long. Ang sabi yung love, beareth all things, endureth all things, hopeth all things. Di ba? So, ang ibig kong sabihin, lagi, pagka ang pinag-usapan, yung hindi nyo pagkakaintindihan, both of you should be aware, bahagi ito, parte ito. Diba? Papaano natin ngayon i-handle? Kasi sometimes, ang pagtatalo, kasi babae ka eh. Kung magpapasakop ka lang, di ba? Sometimes yan ang pang-ano ng babae, ng lalaki sa babae. Ang problema mo kasi, hindi ka marunong magpasakop. Siyempre, sasagot naman yung lalaki, yung babae. Di ba? Paano kung magpapasakop sa iyo? Wala ka na sa katwiran. Paano kung magpapasakop sa iyo? Mali ka. Di ba? So, yun ang matinding labanan sa buhay. Kaya, Kristiyano tayo, ang dapat, hindi kung ano ang gusto ng lalaki, hindi kung ano ang gusto ng babae, hindi kung sino ang lalaki, kung sino ang babae, dapat kung sino ang tama sa Biblia, bilang Kristiyano, siya ang dapat masunod. Kahit lalaki ko, kung yung bahagi na sinasabi ko ay hindi kayang papagtibayin o hindi kaayon ng Biblia, si Marisa ang dapat masunod. Hindi dahil siya ang nagkaroon ng leadership, kundi dahil siya yung kaayon ng final authority natin. Our final authority is the Word of God. Amen. Hindi po dahil lalaki tayo, tayo dapat lagi ang masusunod. Ang Biblia ang dapat masunod. Kaya kung yung babae ang kaayon ng Biblia, yun ang dapat masunod. Hindi dahil nasunod ang babae, kundi dahil nasunod ang Biblia. Kaya ang tama sa LQ, ang Biblia ang dapat masunod. Tay, tanong po, paano po sasagutin ito? Pag lagi ka pong tinatanong, bakit mo ko love? Paano daw po sasagutin yun? Kasi yun po lagi tanong ng mga babae. Linawin natin, sino nagtatanong? Yung babae? Babae po lagi ang nagsasabi. Yun po, paano daw po sasagutin? Okay, so una, magpakatotoo ka lang. Diba? I believe, sa usapan ng sincerity, magpakatotoo ka lang. Kasi alam nyo po, may mga pagkakataon, actually, mas ano pa yan eh. Ang karaniwang tanong, love mo ba talaga ako? Opo. Diba? Isa yan sa laging tanong eh. O kaya, love mo pa rin ba ako? Diba? Love mo ba talaga ako? Love mo pa rin ba ako? Alam nyo, nung mga una-unang ano po, problema namin yan eh. Ano ko ba? Lagi mo tinatanong yan. Diba? Yung bang, minsan ang pakiramdam mo, hindi kaya nag-iisip siya na baka merong kalokohan or ano kaya kanya. No. Actually, yun yung sinasabi kong bitin tayo sa panahon. Ang totoo niyan, ang kailangan lang po ng mga babae, affirmation. Opo. Hindi sila kaya nagtanong dahil nagdududa sa'yo. Hindi sila kaya nagtanong, hindi dahil sa iniisip nila hindi mo sila love. Doon na nalulundo yun. Kapag ka hindi mo natutunang sumagot ng tama, doon lumulundo yun. Kasi tayo, pag sumagot ka, o kita mo, bakit ganito? May follow-up question agad tayo. Kumaga sa isa pa lang yung sagot mo, 5 follow-up question agad. Ang hirap na kagad sagutin. Kasi ang daming follow-up po. Hindi, actually, sabi ko nga, ipaglalaban mo ang pag-ibig mo. Oo. Basta kahit hindi ko maipaliwanag, basta isa lang ang alam ko, mahal na mahal kita. Kapusin man ako ng paliwanag, pero talagang mahal na mahal kita. Tapos tayo, tumalikod na, umakyat na, pumunta na sa kwarto. Pumunta sa kwarto. May ibig siyang sabihin nun. Doon lalong maganda ang mangyayari. Ang magiging malaking problema mo pag hindi ka sumunod sa kwarto. Oo. Tayo, lakas,
Yun ang magiging problema mo. Well, malaki po. Siguro magkaroon tayo ng session na ganon. Kasi, syempre dahil lalaki ka, hindi mo naintindihan yung babae. Kaya tayo ngayon, dinidil natin sila, hinahandle natin sila sa kalagayan natin bilang lalaki. Kaya minsan, maganda rin inaaral din natin yan. Ano ba yung mga characteristics ng mga babae? And then, intindihin natin, babae yung napangasawa natin, hindi katulad nating lalaki. Delikado kung kapareho natin sila. Wow. Di ba? Eh wala naman pong hindi nahirapan dyan. Meron bang nung nag-asawa, perfect kayo kaagad? Yung, parang si Pinols lang naman ang ganun eh. Yung, mula nung umpisa, talagang mukhang, di ba, tingnan nyo sila, parang hindi sila nagkakaproblema eh. Yes. Di ba? Yun yun. Pagka hindi natin talaga natutunang i-handle yun, problema talaga yun. Di ba? Kailangan lang ma-soothe yung kanilang nararamdaman. Kailangan ma-affirm sa kanila na totoong mahal mo sila. Di ba? Hirap na hirap ka eh. Kasi hindi mo maintindihan kung anong papaliwanag. Bakit nga? Bakit mo ako mahal? Eh, actually, talagang hindi ko, hindi ko siya maipaliwanag. Basta tumibok yung puso ko. Nung tumibok yung puso ko, di ba? So, sinunod ko lang siya. Kaya heto, tayo talaga ngayon. Kaya nga, ano nga ang dahilan? Ha? Oo, so, yun yung talagang gumamit ka na lang ng talata. Alam mo, for the love of God shed abroad in my heart. Alam ko, nilagay ka ng Diyos sa heart ko. At dahil Diyos ang nalagay sa heart ko, talagang yun ang pinaka-dahilan ko kung bakit mahal na mahal kita. Eh, kung mahal mo ko, bakit, di ba? Yun yung yun yung mga susunod eh. Kaya mag-practice kayo ng question and answer. Kasi madalas ang question and answer sa bahay. Well, yung proper handling nung LQ, laging ipaalala nyo sa isa't isa, Kristiyano tayo, hindi tayo dapat magpaligsahan ng katwiran. Tingnan natin kung bilang Kristiyano, sino sa atin ang inaayunan ng salita ng Diyos. Okay? So, yun yun. Ngayon, basta ganito, huwag niyong pipiliting sa moment na yun. Nasa peak ng emotion, gusto mo, makwento ko lang magkaiba kami. Confrontational ako. Siya naman, medyo, hintay lang muna. Pag tumahimik na siya, alam niyo po bang sa mga lalaki, yun ang nakakabingi? Opo. Yung tahimik. Yun ang binging-bingi ako eh. Yung ayaw niya kumibo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Di ba? Ma, ano ba ang problema? Hindi siya kikibo. Ma, ano ba yung problema? Wala. Hindi naman po pwedeng wala talagang problema eh. Hanggang sa isang araw, sumabog ang Mount Pinatubo. Sabi niya, Pa, pag ako pinilit mong magsalita sa panahon na ako'y apektado, baka mamaya hindi mo kayanin. Sabi ko, Ma, sige, tahimik ka na lang muna. Kasi syempre, kailangan ihanda ko muna yung sarili ko. Dahil matinding, matinding, okay? So, a matter of lang muna, dun, yun yung reason kung ba't sinabi namin give and take. Di ba? Huwag mo munang ipilit kapag tapos babasa mo talata, nasa peak ng emotion, let not the sun go down upon your wrath. Ginagamit ka ng diablo, di ba? Baka biglang sagutin ka, ikaw gumagamit sa akin eh. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nagkakaganito eh. Di lalabas, ikaw pa diablo sa kalunduan. Di ba? Kaya, ingat din, ha? Medyo alalay din. So, di ba? Minsan may ganun tayong tendency na ang pakiramdam natin, ang ginagawa natin para sa Diyos, kaya ang gaang-gaang natin sabihin, alam mo, ginagamit ka ng diablo. Di ba? Ingat sa salitang yon. Napakabigat na salita na sabihin natin sa partner natin yon. And I must admit, nung early years namin, guilty ako sa ganun. Na kapag medyo may konti lang na hindi siya kumibo, ano ba yun, Ma? Kasi huwag kang paggamit sa kaaway. Yung ganun. Ang kaganda naman sa akin, sa kaaway naman ang sinasabi ko. Yung iba kasi masyadong direkta, ginagamit ka ng diablo. Sa amin naman hindi. Ginagamit ng kaaway yung... Lalo na kung linggo yun tayo, di ba? Oo, linggo. Yun ang paborito ng diablo, yung pagka-Sunday. Oo, yung pagka-Sunday, doon magkakaroon ng aberya. Pagka may gagawin ka para sa Diyos, doon siya talaga titirada. Kaya tibay lang. So, maging aware lang ang lahat. At wag mong sasabihin ginagamit siya ng diablo dahil sa kalunduan nun, ikaw ang diablo. So, kaya ingat-ingat din. Okay, meron pa ba? May... Question pa po. Kahit na yung on-the-spot question. May tanong kayo? Question, please.
Tay, mukhang nag-enjoy na sila ng gusto. So wala? Wala na? Naka-live daw po kasi. Kaya dito na po natin tinatapos ang live natin. Okay. Ha? Hindi, tapos na? Apo. Okay. Hindi pa tayo nagpe-pray, Pastor. Hindi pa tayo nagpe-pray. Apo. Nag-question and answer lang po tayo. Tumayo po tayong lahat. Kung wala na kayong tanong, sarap naman ang session natin. Walang tanungan. Okay, sige po. Let us pray. Lord, thank you po sa message na ibinigay mo sa amin. Alam ko po na bitin ang panahong ito, ang sandaling ito, but we still praise you, Heavenly Father, for giving us this opportunity to have this couples fellowship. Thank you for the availability ng mga members, Panginoon, ng bawat couples namin sa church, at nawa, maging ang mga nakapanood po sa amin, nagkaroon po ng somehow idea sa mas ikatututo po naming lahat. Kami po ay mga work in progress pa rin po na habang tumatagal, kahit na po 10 taon na kami, 20 taon, talagang hanggat kami po ay tao na may kakulangan, meron at meron pa rin pong mga pagdadaanan kami. Kaya ang hiling po namin ay ang patuloy na lakas at nawa dakilan Diyos, naging magandang paalala po sa amin na bilang mga lalaki, magandang mahalin po namin ang aming mga asa-asawa, Panginoon. Salamat po. Salamat sa aming natutunang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pastor